umaga po muli sa bawat isa. Purihin po ang ating Panginoon. Salamat uli sa katapatan, kabutihan ng Panginoon sa bawat araw, sa buong isang linggo. Amen. Salamat po sa mensaheng ibinigay sa atin noong nakaraan about don't quit. Napakahalaga po niyan, kapatid, at nakita natin sa buhay ni Jeremiah. In spite of persecution and even though he was discouraged, siya po ay hindi nag-quit. Because, kapatid, napakahalaga nung itinuro sa atin because Jeremiah was sure of God's calling. Amen? Kaya napakahalaga na ang tawag ng Panginoon ay masigurado natin at makita natin yon na sigurado, nandun yung confirmation, authorization ng Panginoon. At the same time, he was saturated with God's Word. God will put His Word into the mouth sa lahat ng kanyang mga pinili at tinawag. At very important pa yun, the message na binigay ng Diyos sa kanyang lingkod. Pumipili ang Diyos ng mga mangangaral, ng pastor, dinadala niya sa isang lugar at binibigay niya sa bibig noong mangangaral na yon ang salita ng Diyos na siyang kakatagpo sa pangangailangan ng lahat ng membro kung saan siya dinala. Kaya napakahalaga pa nun na matutunan natin. Kaya hindi pwedeng roller coaster, paikot-ikot, sapagkat hanapin mo, saan ka tinanim, doon ka pagpapalain. Pinadala ng Diyos ang lingkod, not to persecute, but to bless, to support. And the messenger of God, ang mangangaral ng Panginoon ay, sabi nga doon, like pasture na pinersecute niya, kahabag-habag ang mga nagpe-persecute, nakahabag-habag ang kahinatnan ng mga taong tumutuligsa, nagdi-discourage, nagpe-persecute sa pinili ng Diyos bilang pastor at mangangaral, sapagkat sabi doon, ipapakubkub sila ng Diyos sa kaaway, kukunin ang lahat ng kanilang mga kayamanan, at kalunos-lunos at kahabag-habag. Kahihiyan ang kanilang kahantungan. Kaya, once again, let's value every word na ibinigay ng Diyos sa inyong lingkod, sapagkat ang bawat mensahe every Sunday, binigay ng Diyos yan. At napakahalagang i-value yan, sapagkat yan ang kakatagpo sa mga pangangailangan mo. You will be satisfied. You will be encouraged. You will be inspired kapag ka talagang binalyo mo. Amen? Let's hear the Word of God patiently, of course. Let's hear the Word of God ito po ay listen carefully so that we will learn once again dito po sa panibagong mensahe ng Panginoon. Ito po yung message si Lord ngayong umaga. Purihin po ang Panginoon. In the book of Ecclesiastes, kapatid, one verse po tayo ngayon. Ecclesiastes chapter 3 verse 1, at ito po ang sabi ng Ecclesiastes. Let's read it. Ano po bang mensahe ni Lord ngayong umaga? Let's prepare our hearts, kapatid. Everything has its time. To everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Ulitin ko po, everything has its time. To everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Ito po ang sabi ng Tagalog. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Alam niyo po, sa ibang salin, gusto ko po mabasa para mas bago tayo tumuloy at pag-aralan ng salita ng Panginoon, mensahe ng Panginoon ngayong araw na ito. Sabi po dito, verse 1, Ecclesiastes chapter 3, verse 1, everything that happens in this world happen at the time God chooses. Ayan. Everything that happen in this world happen at the time God chooses. Si Lord po nasusunod talaga. Amen. Maraming plano ang tao, maraming binabalak. Ngayon, maraming makikita natin ng mga binalak na napospon sapagkat yung plano ni Lord ang siyang naganap. Amen. Amen. But ganun pa man, in everything give thanks bilang mga anak ng Diyos. Sa ibang salin, meron pa ba? For everything there is a season. Amen. And a time for every matter under heaven. Amen. Under heaven, a time for every matter under heaven. Amen. Tayo po muna yung manalangin. Father God in heaven, we give you praise, we give you glory. Once again, bless us through this message. So God, kasihan mo pagpalain ang mensaheng ito. Prepare our hearts at pagpalain mo po ang lahat ng mga makapakinig. At minsan pa, let this message continually change the life of your people.
Bless the life of your people. Strengthen and encourage and empower the life of your people. Thank you, Lord, for this message. We give you praise, glory, and honor in Jesus' name. Everybody say, Amen. Amen. Magandang umaga po muli sa bawat isa. So ito po ang ating subject ngayong umaga. Noong nakaraan, don't quit. Ngayon po, homecoming. Ayan. When we say homecoming, ano po ba ibig sabihin ng homecoming? Sa mabilisang pagkaunawa, sabi diyan, the act of returning to your home. Amen. Ito po yung gawa na panunumbalik sa iyong tahanan. Ayan. Panunumbalik sa iyong bahay. The return to a formerly place. Ayan. O pagbabalik doon sa dating lugar, sa dating kondisyon, sa dating church. Ayan. Pagbabalik sa dating church. Just like before. Ayan. Pagbabalik doon, kapatid, sa dati. Tulad na pagbabalik doon sa dating lugar o kondisyon. Just like before. Amen? So, ibig sabihin, ito isa po sa mga message na talagang I'm so blessed, kapatid. Ito pong homecoming. Amen? Salamat, Lord, sapagkat may ganitong pag-aaral sa iyong mga salita about homecoming. Amen? So, sa panahon natin ngayon at COVID-19, makita natin, matindi po ang talagang shakening na ito. Marami pong mga dito po sa Maynila na talagang nakita natin doon sa grandstand sa Maynila kung kaano kadami yung gustong umuwi ng probinsya. Sapagkat yun yung lugar na talagang gusto nilang balikan sa ganitong sitwasyon. Marami naman sa ibang bansa na talagang nagmamadali sila, nakikiusap, natulungan sila ng ating presidente na makabalik sila dito sa ating bansang Pilipinas. Amen? Kasi nga talagang napakahirap nang wala sa iyong tahanan. Nawala sa iyong talagang lugar. Amen? Masarap pa yung lugar mo eh. Iba pag lugar mo. Iba pagkabahay mo. Amen? Marami tayong pinagdadaanan sa ginagawa araw-araw, pero pag nakauwi na tayo sa bahay, wow, yun, napakasarap talaga. Amen? So yan po ang homecoming. At naalam niyo po, itong homecoming na ito, marami po siyang itinuturo. Ako po'y naniniwala. Ito po ay restoration, itong message na ito. Kaya i-value natin to. Amen? Pakinggan natin maigi, bulay-bulayin natin maigi, bigyan natin ng oras at panahon itong message na ibinigay ng Diyos sa inyong lingkod para kumatag po sa inyong mga pangangailangan. Magpapala po. It will change our lives. It will encourage us, kapatid. It will heal us. Ayan. It will guide us. Amen. It will empower us at the same time. Tayo po ay i-restore niya. Amen. Ito po yung pagpapala ang mensahe na ito, kapatid. Amen. Ito po ay magbibigay ng katagumpayan sa buhay natin. Kaya po, ma-enjoy natin. Amen. Unawain po natin ngayong umaga, ito pong homecoming, kapatid. Yan po ang ating subject for today. And of course, I encourage you, kapatid, it's time to come home. Amen. It's time to come home. Amen. Nasaan po ba tayo ngayon? Kumusta po ba tayo? Amen. And talagang ngayon, sa panahon natin ngayon at COVID-19, talagang maraming nagsabi niyan. It's time to come home. Makabalik na lang sa amin. Makabalik na lang sa aming tahanan. Doon sa probinsya at yung ibang bansa, makabalik na lang sa Pilipinas. Amen? Amen. Kasi po, napakahalaga nun. And sabi nga, many people ay responded to this homecoming call. So ito po ay panawagan, kapatid. So makita natin, ito pong homecoming, somehow, kapatid, ito po ay panawagan sa bawat isa sa atin. Amen? Ano man ang kondisyon, sitwasyon natin ngayon, mayroon pong panawagan ang Diyos at ito po yung panawagan, homecoming call, kapatid, and many people responded. And I pray na bawat isa sa atin, especially the COG Paliparan family at sa lahat na makapakinig, ay makapanumbalik ka sa iyong tahanan. Amen? At unawain natin ano ba yung tinuturo. Ano ba ibig sabihin nitong homecoming call, kapatid? Amen? Ano ba ibig sabihin nitong bagay na ito, kapatid? And ulitin ko po, many people have responded to this homecoming call. And I pray that even our loved ones and family of COG Paliparan, and the family of COG Paliparan will respond to this homecoming call na message na binigay ng Diyos sa atin, kapatid. Amen. Some of you have traveled long distance to come home. Amen. So minsan po ay to come home, kailangan mo pa mag-travel ng mahabang distansya. No, long distance ang travel, lalo pag ibang bansa.
Kahit dito lang sa probinsya, ay hindi biro. Minsan ilang araw sila doon sa grandstand sa Maynila at COVID-19 season natin, kapatid, makita natin talagang hindi biro makauwi. Kasi minsan malayong distansya, dulong-dulo. Yung mga uuwian ng iba, hindi pwedeng kaagad-agad din makakauwi. Amen? So somehow, hindi ko alam. Katulad sa atin ngayon. Ito pong ating inaaral, of course, ito po may literal at of course, ang pinaka-message ito is spiritual. Especially, no? So, kumusta na tayo spiritually? Amen? Tayo po ba ay nasa ating tahanan spiritually? Amen? And marami pong mga sitwasyon at pangyayari, especially sa church, amen? Sa pananampalataya natin sa Panginoon at somehow tayo po'y nalalayo. Amen? Ano man ang dahilan and somehow para makabalik tayo napakalayo ng distansya natin. Kaya tanungin ko po ang bawat isa, especially the COG Paliparan family, kumusta na po kayo spiritually? Kumusta na po kayo spiritually? Amen? Tayo po ba ay, kumusta tayo ngayon? Tayo po ba'y nasa malayong lugar, nasa malayong distansya, kapatid? Amen? Amen? And I encourage you to respond to come home. Amen? Bawat isa. Amen? Kasapagkat alam natin yon. Napakasarap pagka ikaw ay nakarating, nakauwi sa bahay mo. Amen? So ano man ang kondisyon natin ngayon, lalong-lalo sa spiritual, kung ikaw man ay malayo, sino man ang malayo sa kanyang tahanan, amen? Sa kung saan ay pinili ng Panginoon, kapatid, ay makabalik po tayo. Kahit yan ay malayong distansya. Ito po yung maganda. Amen? Maraming nag-respond sa homecoming call. And somehow, ang iba ay nag-travel pa long distance to come home. At nawa, magamit natin yan. Mapakinabangan natin. Kahit matagal na, malayo na tayo. Tayo po, I pray that all the members of COG Paliparan, I pray na ang lahat ng mga tinawag ng Panginoon sa lugar na ito, siya man ay nalayo, ay in the mighty name of Jesus Christ, makabalik po dito sa kung saan siya tinawag ng Panginoon. Dito po sa COG Paliparan spiritually, sa church, no, sa pamilya ng COG Paliparan. And sabi nga ito yung tanong, what's homecoming all about? Ano ba yung homecoming? Ano ba ibig sabihin itong mensahe na ito? Amen? At may tanong po dyan, why we are here? Amen? So hindi ko po alam, saan po ba kayo ngayon? Saan po ba tayo ngayon? Ano po bang kondisyon at sitwasyon? Nasaan po ba tayo ngayon, kapatid? Where are you today? Amen? Lalong-lalo po sa spiritual. Amen? Tayo po ba'y nasa magandang kondisyon ng ating pananampalataya, spiritual na buhay, o tayo po'y malayo doon sa magandang kondisyon ng spiritual na buhay, tamang kondisyon at kalagayan ng ating spiritual na buhay. Amen? Kaya po yung tanong, why we are here? Bakit ka nandyan? Bakit tayo nandito? Amen? Ano ba ang sitwasyon mo ngayon? Bakit tayo nandyan sa sitwasyon? Yan man ay malayo o tayo po ba'y nasa ating tahanan o wala? Amen. Bakit wala tayo sa ating tahanan? Amen. Maintindihan po natin ito habang inaaral po natin. At sabi diyan, what will this homecoming accomplish? Amen. Mahalaga po ba itong homecoming homecoming call, kapatid? Amen. Mahalaga po ba itong panawagan ng homecoming, kapatid? Ano po ba ang what will this homecoming accomplish? Amen. Ano po ba ang pwedeng ma-fulfill? Ano po ba magiging effect nito? Naku, kapatid, napakaganda ng effect nito pag naintindihan natin. Ano po bang pwede nating ma-achieve? Ano po bang magagawa nitong homecoming na ito? Malaki po, kapatid. Amen? Ano po bang maidudulot nito? Amen? Siguro makikita po natin na ito po yung magdudulot sa atin ng success and victory kapag tayo po yung nag-response dito po sa mensahe ng Panginoon about homecoming call, kapatid. Ngayong umaga, ito pa yung tema natin. Ayan. Church homecoming. Amen? Church homecoming. Pag sinabi natin church, establishment, and then believers, the group of believers o mananampalataya. Amen? So ito po ay church homecoming. Amen? Kumbaga, pagbabalik sa church. Amen? Ngayon po, ang mga church ngayon ay sarado. Amen? Pwede nating iugnay ito sa reopening ng church. Bago tayo mag-reopening, amen? Ano pa bang dapat natin gagawin? Ito po, napakahalaga. Itong 3 points na ito ay patuloy na mag-prepare sa atin at magpala sa atin. Ito pong 3 bagay na puntos na ating papag-aaralan about church homecoming. Gusto ko po makita natin, ito pong homecoming na ito
ito po ay mayroong acronym. Yan. Amen. Ito po. Ayan. Homecoming. Ayan. Letter H for hope. Ayan. So, ibig sabihin itong homecoming, kapatid, ngayon pa lang. Amen? Yan po ay pag-asa ang idudulot nito sa atin, kapatid. Amen? Overflowing. Of course, overflowing blessing. Amen? Sa buhay ng bawat isa sa atin kapag tayo nag-response sa homecoming na ito, kapatid. Amen? Ito po magbibigay sa atin ng pag-asa at mag-uumapaw, overflowing blessing, kapatid, and mercy. Amen? Ito po'y habag, kapatid. Amen? Ito po'y magiging pagpapala sa atin, kapatid. Ito po'y kahabagan ng Diyos sa bawat isa sa atin. God gave us a mercy. Amen? Thank God for the mercy. Amen? Ito po ay everlasting. Amen? So ito po ay, kapag tayo nag-response nito, kapatid, hindi po ito po ay everlasting. Forever po ang result nito. Kapatid, kapag tayo po nagre-response, ito po sa message na ito. Amen? Ano pa? Covenant. Amen? Amen? So minsan pa. Amen? Ito po ay kasunduan, kapatid. Amen? Nais ng Diyos magkaroon uli ng covenant sa bawat isa ng mga nalayo sa kanyang tahanan, sa kanyang church, lalong-lalo sa spiritual, na buhay na layo sa spiritual. May panawagan si Lord sa atin ngayon. Homecoming call, kapatid. Amen? And ano pa ba? Love. Amen? It is because ito po ay dahil sa pag-ibig, una na, pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? It is because of God's love, kapatid. Kaya po mayroong homecoming call. Amen? It's about love, kapatid, and mission. Of course, sabi ko nga, we are a commission by God. Our Lord Jesus Christ, kapatid. At meron po tayong mission na dapat nating gagawin. Amen? Kaya napakalaga makabalik tayo doon sa ating tahanan, sa ating church, kapatid. Amen? And inclusion. Ayan. Ibig sabihin, kapatid, membership. Amen? Amen? Makabalik tayo kung saan tayo membro. Amen? Amen? Napakahalaga mo nun. Meron tayo kanya-kanyang lugar. Amen? At dito nakita natin, it is, pag sinabi nating membership, ito yung ating family. Makabalik tayo. Iba pa yung makabalik sa pamilya, kapatid. Si Lord ay binigyan niya tayo ng kanya-kanyang pamilya. Even sa spiritual. At yan po ay makabalik tayo, tumugon tayo sa panawagan ng Panginoon. And ito pong homecoming call na ito is unconditional. Amen? Unconditional. Ibig sabihin, not limited, kapatid, para ito sa lahat. Amen? At the same time, pag sinabi nating unconditional, not limited, ibig sabihin complete. Amen? So, ito po'y malaking pagpapala. At the same time, ito pong homecoming call, kapatid, it's about grace, kapatid. Grasya ito ng Panginoon. God gave us His mercy and grace. Kaya po, let's respond dito po sa panawagan na ito, kapatid. Amen? Purihin po ang Panginoon, and gusto ko po ibigay ang pag-aaralan natin. Ito po, what's homecoming all about? Yan po yung ating bibigyan diin ngayong araw na ito. At ito po yung una. It's a time to remember. When we say remember, ito po ay ibig sabihin, commemorate. Amen? To remind. Amen? Maalala natin. Amen? Magkaroon ng flashback. Amen? Sa atin, kapatid. Ma-recall natin. Or to bring back to the mind. O think. Yan po ibig sabihin nun. Amen? It's a time to remember. Amen? A time to remember faithful people. Amen? So, napakahalaga po nito sa atin bilang mananampalataya. Alalahanin natin yung mga faithful people. Amen? Tayo po ba ay tapat? Amen? Are we faithful people of God, kapatid? So, dito po sa homecoming call na ito, kapatid, it's a time to remember. A time to remember faithful people. Tayo po ba ay mga faithful people? Ayan, those who started the church long ago. Amen? So, ang mga sa church, makikita natin, ito po ay church homecoming call, kapatid. Amen? Hindi po pwedeng kalimutan those who started the church long ago. Amen? Naalala ko ng mga pag sinabing long ago, talagang long ago na. Ang haba na ni Jello. Dati inaakbayan ko lang si Jello nung bata pa yan. Ngayon, ang layo na ni Jello. Hindi ko na maakbayan. Hirap na akong akbayan. Amen? So,
kasama na yan. Marami po rito. Mga bata pa noon. Ilan sa mga leader natin. I really believe all the leaders and workers, especially the WORDA leaders, kapatid, ako po ay ito po, marinig ninyo. Kayo po ay inaalala ko kayo as a faithful people of God. Amen. So alam niyo po yan kung sino kayo. Amen. Nakasama natin. Hindi po biro ang pagsisimula ng church. Napakahirap po, hindi po madali, kapatid. Amen. Kaya po, patuloy na idinadalangin. I always pray sa lahat, kapatid, na mga tapat na manggagawa, sa mga lingkod ng Panginoon, sa mga leaders, workers, even the members. Amen. Marami pong mga naging tapat. Amen. Ano po ba ibig sabihin ng tapat? Mamaya maintindihan natin yan. Hindi ibig sabihin ng tapat ay hindi nagkasala o Amen. So ano po ba ibig sabihin ng mga tapat na yan, kapatid? At dito po sa ating unang point, homecoming call, it's a time to remember, kapatid. A time to remember faithful people, kapatid. Amen. Those who started the church long ago, ano pa ba yan? Those who kept praying and serving in tough times, amen. Sa panahon ng mga problema, sa panahon ng mga unos, bagyo, kapatid. Amen. Patuloy na nananalangin at naglilingkod. Yan po yung mga tapat, kapatid. Amen. Yan po yung mga tapat na tinuturo sa ating ngayong umaga. Ano pa yung mga tapat na yan? Sino pa yan? Those who taught and brought others to Christ. Amen. Dito po, lalo na dito sa atin sa COG Paliparan, talagang tinitiri, meron tayong mga aim and shoot principle. Pagtuturo patungkol sa pag-akay sa kaluluwa. At lumalabas ang mga leaders at mga kabataan para po magturo at mag-akay sa Panginoon, akay ng tao sa Panginoon at sinishare ang salita ng Panginoon. Amen? So, yan po yung mga faithful people. At time, dapat yan, yan po, ito po yung pag-alaala. Amen? Alalahanin natin, huwag natin kakalimutan ang bawat isa sa atin na tayo pong mga sa panahon, ang daming trouble, ang daming problema, nasa matinding unos, kapatid, but still matinding mga panalangin ang ating mga ginawa, pagtuturo at pag-abot ng kaluluwa in spite of ng mga trouble, trial sa buhay, kapatid. Amen? Hindi magandang sitwasyon sa buhay, but still tayo po ay patuloy na umaabot, kapatid, at naglilingkod sa Panginoon, especially at COG Paliparan. Amen? Ano pa? Ito, a time to remember faithful pastor, leaders, workers, supporters, and families. Amen? Ito po'y panahon, lalo sa panahon natin ngayon, no? Alalahanin ang tapat, amen? Amen? Na mga pastor, leaders, workers, supporters, and families. Sa kabila ng mga problema, still hanggang ngayon, ay nananalangin, naglilingkod, umaabot ng mga kaluluwa. Yan po yung mga faithful. Yan ba'y nagkasasala, nagkakamali? Yes. Amen. Kaya po makita natin, hindi po ibig sabihin ng faithful ay hindi nagkamali at nagkasala. Sapagkat tayo pong lahat, for all have sinned, lahat ng tao, dito sa mundong ito, hanggang nandito tayo, magkakamali at magkakasala at magkakasala. But still, kapatid, tayo po'y patuloy na nagbabahagi ng salita ng Diyos, umaabot ng kaluluwa, nag-aakay ng kaluluwa, nananalangin at naglilingkod sa Panginoon kahit na maraming unos. Amen? So hindi po pwedeng kalimutan yan. At yan po unang-una sa lahat ay inaalala ng ating Diyos. At inaalala din natin yan, kapatid. Hindi natin pwedeng kalimutan yan. Kilala bilang lingkod ng Panginoon, kilala ko yung mga tao na yan. Amen? Na mga, in spite of, hindi natin titingnan yung mga kamalian, hindi kasi nang tinitingnan sa katapatan. Maraming sitwasyon, masalimuot man, anumang hindi magandang kondisyon, but still, we are still praying and sharing God's Word, kapatid. At patuloy tayong naglilingkod sa Panginoon. Yan po ang faithful people, kapatid. At hindi po yan pwedeng kalimutan. Kaya ikaw, kapatid, lahat ng mga naglilingkod, nanampalataya ng COG Paliparan, hindi po kayo pwedeng kalimutan ng Diyos. At hindi ko rin po kayo pwedeng kalimutan bilang lingkod ng Panginoon. Ikaw na tapat na lingkod o ikaw na tapat na manggagawa ng Diyos, supporters, families, kapatid, men.
Hindi po kayo pwedeng kalimutan. Hindi ko po kayo pwedeng kalimutan. Hindi rin kayo pwedeng kalimutan at lalong hindi kayo kakalimutan ng ating Diyos. Kaya I claim, I pronounce blessing sa lahat ng mga leaders, workers, supporters, even the families na naging tapat, na nagpapatuloy, kapatid, in spite of, amen? Be strong and courageous because God is with us. Wherever we go, kapatid, sasamahan tayo ng Panginoon. Amen? A time to remember great steps of faith. Amen? So, hindi po pwede yan. Napakahalaga po. Huwag nating aalisin, iwawagli sa ating kaisipan. Amen? Alalahanin natin yung mga tapat na lingkod ng Diyos na sa kabila ng mga trouble, pagbagsak, pagkakamali, kabigatan, persecution, kawalan, ay naglilingkod, nananalangin at patuloy na umaabot ng mga kaluluwa at nagsishare ng salita ng Panginoon, umaabot ng mga kaluluwa. Hindi po pwedeng kalimutan. At yung a time to remember dito po sa great steps, amen, matinding hakbang ng mga pananampalataya. Sino ba yan? Those who dared to move ahead when funds were low and the debts were high, kapatid. Amen? Those who dared to move, kapatid, yung pong nagpakatapang, kapatid, to move ahead, to move forward. Kahit po ang mga funds or mga budget, ang supply were low. Amen? Kahit ko konti ang supply o ang budget natin, kapatid, amen? Still tayo po'y naglilingkod, nananalangin, nagbabahagi ng salita ng Diyos at umaabot ng mga kaluluwa sa kabila po na malaki ang mga obligasyon. And debts were high, kapatid. Amen? Hindi po biro ang paglilingkod sa Panginoon. Malaking obligasyon yan. Amen? Sabi nga nung nakaraan, nakataya ang kalayaan dyan. Ayan. Those who had courage to build when timid ones tremble at the challenge. Ayan. A time, kapatid, amen, to remember great steps of faith. Sa kabila po, amen, those who had courage, amen, na patuloy na itinatatag natin, nagpapakatapang para itatag natin ang gawain ng Diyos, kapatid. Nagpapatuloy tayo para itatag natin, i-build natin, kapatid. Amen? Patuloy isulong ang gawain ng Diyos when timid ones, yung bagamat mayroong mga scary people, amen? Mga fearful, mga may mga pinanghihinaan, amen? Mayroong mga nawawalan ng confidence, amen? But still, kapatid, amen? Yan po ay makikita natin. Kaya pag tinitingnan ko po ito, nangyayari po ito sa ating church. Amen? Kasi bawat church ay may shakening, may mga troubles, may persecution, may mga problems, high winds, amen? Strong, high waves, strong winds, dinadaanan yan ng bawat church, kapatid. But praise God, amen? Ito pong panawagan ng homecoming ay una sa lahat, it's a time to remember doon sa mga faithful people of God, kapatid. Amen? Yan man ay mga leaders and workers, the pastor and the families, kapatid. And doon sa mga great step of faith, amen, na makikita natin. Amen? Sa kabila ng may mga nawawala ng confidence and courage, but still, kapatid, amen, masarap alalahanin. Amen? Makikita natin, alam natin na sinasamahan tayo ng ating Panginoon, kapatid. Amen? Kahit na may natatakot doon sa mga challenge, amen, inaabot ng nervous doon sa mga challenge na kinakaharap, kapatid. But nakikita natin nagpapatuloy. That is great step of faith, kapatid, na hindi pwedeng kalimutan. A time to remember, ito pa, a time to remember example of Christian love. Amen? So yan po ang mga bagay na dapat alalahanin, kapatid, dito po sa homecoming. Yung katapatan, kapatid, sa kabila ng mga o pagpapatuloy sa paglilingkod. Don't never quit. Kahit po maraming pinagdaraanan, maraming kawalan, amen? At somehow may mga natatakot, nangangamba, pero humahakbang pa rin sa pananampalataya at patuloy na nagkikare, nagmamahal, amen? Sa abot ng makakaya, amen? Amen? Doon sa ating kapwa mananampalataya, amen?
A time to remember example of Christian love. Amen. Makikita natin yan po hindi po yan makakalimutan ang lahat ng mga halimbawa ng pag-ibig ng mga mananampalataya. Especially dito po sa atin at si OG Paliparan, kapatid. At bagamat in God's Word, kapatid, nangyari na yan before sa mga naunang mananampalataya sa atin. At yan ay nangyayari din naman sa bawat churches ngayon, kapatid. Caring for the sick in the membership. Amen. So somehow, isang araw po, ay praise God, meron tayong member na hindi naman siya na-COVID, pero meron po siyang pinagdaanan at somehow, kasi ngayon nakakatakot talagang maraming natatakot pumunta sa ospital. Amen. Pero praise God, kapatid, through encouragement, ay ayun, natutulungan natin na yung may mga karamdaman ay may nakikare natin sila, kapatid. At mahalaga po yon na we grab the opportunity, amen, na makatulong tayo abot ng ating makakaya. Amen. Especially to all the members of COG Paliparan na tayo po ay, sabi nga doon, huwag nating kalimutan ang pagmamahal sa ating kapwa mananampalataya, kapatid, at pagtulong, especially sa mga panahon na may mga karamdaman o mga pinagdaraanan, kapatid. Amen. It's what's homecoming all about, kapatid? It's a time to remember, amen? Remember example of Christian love. Coming to the aid of those in trouble, amen? So maraming, kung trouble lang, napakaraming trouble ang pinagdaraanan, nararanasan, kapatid, sa church, amen? Ng bawat churches sa buong mundo, kapatid. But praise God, kapatid, sapagkat there is a Christian love, amen? Tayo po ay sa mga pagtulong, pag-assist, kapatid, amen, doon sa mga suporta, doon sa mga nasa trouble, wag nating kakalimutan yan, amen. Maraming nangyayari sa church at marami ng help, assist o pag-support doon sa mga troubled times ng isang membro ng isang pamilya, kapatid. Tayo po ay pamilya ng Diyos, amen. At hindi natin pwedeng kalimutan yan. At yan po ay naganap na't nangyayari at patuloy natin gagawin ang pagiging tapat na naglilingkod sa Panginoon, kapatid. Patuloy na paghakbang for the great step of faith, kapatid. At patuloy tayo doon sa pagiging magbigay ng halimbawa, maging magandang halimbawa ng pag-ibig ng isang Kristiyano, kapatid, sa pagtulong sa mga may karamdaman, sa mga nasa trouble. Suportahan natin yon, kapatid, sa abot ng ating makakaya, with prayer, kapatid, with encouragement, amen, at sa ano pa mang mga bagay, amen. So, a time to remember when people came to Christ and all rejoice, kapatid. Ito po, amen. So, salamat sa Panginoon. Ito po yung unang bagay. What's homecoming all about, kapatid? It's time to remember. A time to remember when people came to Christ, amen. So, salamat na sa pagbitbit natin ng mga kaluluwa, sa mga sinisira natin, sa mga taong napapadaan sa church, at sila po ay lumapit sa Panginoon. Tinulungan natin, kapatid, at talagang nakakasaya sa puso natin. Matindi ang kaligayahang dulot niyan. Amen? Nagdiriwang, hindi lang tayo maging ang kalangitan ng mga anghel sa langit, isang kaluluwa lang. At ganun din naman tayo, kapatid, patuloy nating mabalyo ang bawat kaluluwa na thousands of angel ay nagdiriwang sa langit, kapatid. At ganun din, hanggang ngayon, panatilihin natin, kapatid, ang kagalakan, kapatid, sa pag-abot ng mga kaluluwa. Amen? Huwag nating kakalimutan. Amen? It's time to remember, kapatid, lalong-lalo na. Amen? Amen? Kaya po tayo sa ating panunumbalik, sa ating mga sa church homecoming call, kapatid. Ito pong message na ito about church homecoming. Ito po ay huwag nating kakalimutan. Una sa lahat, ang mga kaluluwa, kapatid. Amen? At tayo po magkaroon patuloy ng kagalakan sa pag-abot ng kaluluwa. Isa po yan sa dahilan ng ating church homecoming call, kapatid. Yung bringing people into the presence of our God, kapatid. Helping people. Amen? At patuloy na pagbibigay, yan po yung nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Amen? So, yan po ang unang points, kapatid, na binigay sa atin about homecoming call, kapatid. Ito po yung pangalawa. Amen? What's homecoming
All about, it's a time to forget. Homecoming, it's a time to forget. Amen? Kaya po, napakahalaga nito. Ito po'y magpala sa ating buhay, kapatid. Homecoming, kapatid, it's a time to forget. Ano po sabi ni Paul, kapatid? Paul wrote about a time to forget. Alam niyo po yung Philippians 3:13. Sabi diyan, brothers and sisters, I know that I have not yet reached that goal. But there is one thing I always do, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. So makikita po, malaking aral po ito. Napakalaga po ito sa mga church. Sa bawat church, kapatid. Amen? Bago po tayo, amen? Bago po tayo mag-reopening ng church, amen? Salamat po sa mensaheng ito. Meron tayong bit-bit na aral na reason. Magandang reason doon po sa reopening ng church natin. Doon po sa church homecoming call. Mayroong panawagan una sa lahat. Bago tayo mag-reopening ng church, ibinigay ni Lord yung message na ito para po sa bawat isa sa atin. Amen? At isa doon sa gagawin natin, alalahanin natin ang mga tapat na paglilingkod ng bawat isa. Amen? Na pagpapatuloy, paninindigan sa kabila ng halos discouraged na, like Nehemiah. Nehemiah was discouraged but not quitting, persecuted, pero hindi nagpo-quit, kapatid. Ang discouragement, ang mga failures, ang mga trouble, persecution, problems and trials, kapatid, hindi siya dahilan. It's not a reason to quit, kapatid. Amen? Hindi siya maging dahilan. Amen? Huwag natin kakalimutan yung shipwreck na nung nagkaroon ng trouble papuntang Roma, sila Pablo ay talagang matindi, mawawasak na ang barko at itong mga marino na ito ay naisip nilang tumakas kasi matindi na ang trouble. Pero praise God, kapatid. Amen? Maging laman, huwag natin kakalimutan yon. Si Lord nagbigay ng message kay Pablo na sasabihin mo, sino mang lumabas sa barkong ito, sino man ang lumabas, amen, ay siyang mawawasak. Siyang mapapahamak. Amen? Kaya po ang trouble, ganyan lagi ang response, ang tugon. Pagka may mga trouble, may mga problema, exit, tatakas. Hindi natin alam, somehow, ang pagtakas dahil sa mga troubles, ang pag-quit dahil sa mga troubles, ay siyang lalong magpapahamak sa atin. God wants us to be strong and courageous. Amen? Hindi rason, hindi dahilan ang quitting, kapatid. Hindi dahilan ng mga problema para mag-quit o ang mga discouragement. Even we are discouraged. Even we are weeping like Jeremiah. Don't quit. Amen? Napakahalaga. Amen? Kaya po ito po, huwag natin kakalimutan. Ito pong message na homecoming call, kapatid. Church homecoming call, kapatid. Amen? It's a time to forget, kapatid. Amen? Amen? Ano po ba yung ipoforget natin? Ito po, isa-isahin natin, kapatid. Amen? Ito po ay para sa lahat ng church. Hindi lang po ito para sa ating church. Amen? What shall we forget? Ano nga ba, kapatid? Forget all wounds that keep feeding malice. Yan. Forget all wounds. Ibig sabihin na mga sugat, kapatid. Amen? Kalimutan natin yung mga sugat na patuloy nagdudulot sa atin, nagpo-provide sa atin ng malis. Ano ba yung malis? Ng bitterness. Amen? Somehow sa pamilya, hindi na sa church, kapatid, nagkakaroon ng mga trouble. Amen? Nagkakaroon ng mga hindi pagkakaintindihan, ng mga sitwasyon, kapatid, na nagdudulot ng mga sugat. Amen? Na siyang, ito po ay nagpo-provide sa atin ng malice or bitterness, hatefulness, galit, amen, hatred, ayan, nagpo-provide sa atin, nagdudulot sa atin ng distress or pain. Ito pong very important po ito. It's time to forget, kapatid. Old wounds, kailangan, amen. Ayan po ang gusto ng ating Diyos. And I really believe God will help us to forget all wounds, kapatid. At reminding for us, kapatid, to forget all wounds na nagdudulot sa atin, feeding malice, kapatid, nagpo-provide sa atin ng bitterness. Amen? Kailangan makalimutan po natin. Kailangan ma-ignore natin yan, ma-neglect na natin yan, ma-overpass na natin yan, i-reject.
I-overlook na natin, i-disregard na natin yung mga old wounds, kapatid. Amen? Yan po ang aral na tinuturo ng homecoming, kapatid. It's a time to forget, kapatid. What shall we forget? Forget the failures of those who have let us down, kapatid. Nangyayari po yan. Pinagdadaanan niya ng pinagdadaanan din niya ng mga pastor. Amen? May mga sugat din sa mga pastor, may mga sugat sa membro, dinadaanan po yan. Noon pa lang yan sa mga naunang church, maging sa mga churches ngayon, dumadaan doon sa mga old wounds, kapatid, na patuloy nagbibigay ng, nagpo-provide ng bitterness. At the same time, the failures, amen, yung mga shortage, mga setbacks, mga disappointment, ayan, yung mga pagkakamali, fault, kapatid. Amen. Forget the faults of those who have let us down na nagpapabagsak sa atin. Amen. Yan po'y aral sa iyo at sa akin, sa bawat isa sa atin. Amen. Napakahalaga po nitong message, especially sa reopening ng church. Amen. So, hindi po ito aksidente. Sa bawat churches, kapatid, nangyayari ang mga bagay, nagkakaroon ng trouble, at the same time, magkakaroon ng wounds. Amen. Nagkakasugatan. Amen. At yun, may mga pagkakamali, fault, na somehow nagpapabagsak sa atin. Amen. Para po yan sa ating lahat. Amen. There is wounds that keeps us feeding malice, that keep us, amen, hatred, kapatid. Amen. Minsan dumadaan tayo doon, nasusugatan tayo. Dahil po sa mga sitwasyon at ito pong mga sugat na ito, ay patuloy na nagdudulot sa atin ng pain, amen? Nagdudulot sa atin ng galit at puot, distress, kapatid, bitterness, at yung mga pagkakamali. Amen? May mga pagkakamali sa ating paligid na ito po ay somehow, kapatid, let us down, nagpapabagsak sa atin. Forget it, sabi doon. Forget the failures of those who have let us down, kapatid. Ano pa ang dapat nating kalimutan? Forget the sins of those who stumble along the journey. Lahat po tayo bilang mananampalataya, naglalakbay tayo, kapatid. Sa paglalakbay na yan, kapatid, it is true, may nangyayaring, may nagkakasala. And sabi diyan, forget the sins of those who stumble. Sa lahat ng, dahil sa kasalanan, amen? Dahil sa kasalanan, tayo po'y nadulas, tayo po'y nag-collapse, nagkamali, amen? Tayo po ay na-fall, kapatid, na-slip. Nadulas tayo, kapatid. Dahil sa kasalanang nagawa. Forget the sins of those. Kalimutan doon natin ang mga kasalanan ng mga nagpabagsak sa atin. Amen? Very important po yan. Yan po ang homecoming. Napakasarap po nitong homecoming call. Church homecoming call, kapatid. Amen? At ito ngayon, inaaral natin, what's homecoming all about? Ito yung pangalawa. It's time to forget. At ito po yung mga what shall we forget, kapatid. Amen? Forget all wounds that keep feeding malice. Forget the failures of those who have let us down. Forget the sins of those who stumbled along the journey, kapatid. Ano pa? Forget our own failures that still bring discouragement. Somehow tayo mismo, nakagawa tayo ng mga failures, ng mga pagkakamali, kapatid, ng mga shortcoming, kapatid, disappointment. Nakagawa tayo personal, bawat isa sa atin, that still bring discouragement hanggang ngayon. Minsan, dumaan ng mahabang panahon, but still bring discouragement. Forget it. Ito po yung tinuturo. Kaya salamat po dito po sa panawagan about church homecoming call, kapatid. At sa atin ngayon, hindi aksidente. Matagal-tagal, ilang buwan, mga 6 na buwan ang mahigit, na tayo po yata ay hindi nakakapag-church, nakakapanumbalik. At sa reopening ng church, kapatid, sa panunumbalik ng church, amen, madala natin itong message na ito, maging aral ito sa atin, kapatid. Tinuturuan po tayo sa message na ito, kapatid, na may mga bagay na tayong dapat alalahanin. At ang alalahanin natin, hindi ang kasalanan, kundi ang katapatan. Na sa kabila ng lahat, kahit gaano katindi ang sugat, gaano katindi ang problema, kabigatan, kaguluhan,
Kahit gaano katindi ang naranasan, amen? Kahit gaano katindi pagkakamali, nagpapatuloy sa Panginoon. Yun yung mga, that is faithfulness, faithful people na tinatawag, kapatid. Amen? At the same time, kapatid, homecoming, call, kapatid, it's time to forget. At yan po yung mga dapat nakakalimutan na. Marami pa, somehow, but yan po ay napakahalaga. Sa lahat po ay encourage, sa lahat ng membro, nakabalik na o hindi, kung meron mang mga nalayo, amen, bumalik na kayo sa inyong mga church. Amen. Kung dahil doon sa mga problema, troubles, amen, bumalik kayo. Sa inyong pagbabalik ay kalimutan yung mga bagay-bagay. At ito yung ilan sa mga bagay na dapat kalimutan. Refusing to forget old wrongs, a step forward progress. Amen? So kapag tayo po, kapatid, nirefuse natin, kapatid, tinanggihan natin, hindi natin kinalimutan, so we need to forget. Hingi tayo ng lakas, patuloy tayong manalangin, magpakalago tayo at magpakatibay. Let's fix our eyes on Jesus. Marami tayong matututunan dyan sa bagay na yan. Kaya po salamat, napakahalaga ng mga salita ng Panginoon. Napakahalaga na patuloy na lumalago sa Panginoon sa kabila ng lahat. Kasi dumadaan talaga tayo sa mga wounds. Amen? Hindi lang kayo, even me, dumadaan, kahit pastor, ay dumadaan dun sa mga wounds na yan, kapatid. Amen? At makikita natin na itong mga wounds na ito, kapatid, amen? Pag tayo po ay malago sa salita ng Panginoon, at patuloy na tayo mayroon tamang response sa mga ganito sitwasyon, mas lalo tayong lumalapit, dinudulog natin sa Panginoon, patuloy tayong nagtitiwala sa Diyos sa Kanyang mga salita, kapatid. Amen? God will work sa buhay natin, and God will guide us through His Word, kapatid. Paano natin makakalimutan? Paano tayo mahil sa mga bagay na yan, kapatid? Amen? Napakahalaga po niya. Dumadaan tayo dyan at matutunan natin sa buhay, no? Yung time to forget. Amen? For all the wounds, kapatid, sa lahat. Because refusing to forget old wrongs, step forward progress. Hindi po tayo aabante, hindi po tayo magmamature, hindi tayo mag-grow, hindi tayo madidevelop, kapatid. Amen? Hindi natin maisusulong ang ating buhay, pananampalataya at ang ating church, kapatid. Hindi tayo mag-expand, kapatid. Hindi tayo lalawak. Amen? At may mga nangyayaring ganoon. Noon pa man sa mga naunang church sa atin at sa lahat ng mga churches ngayon ay dumadaan diyan sa mga wounds, failures na yan, kapatid, discouragement. At ito pong mga bagay na ito pong homecoming calls, kapatid, ng church. It's a time to forget. Amen. Learn to forget. Amen. Sapagkat ito po ay, if we refuse to forget old wrongs, kapatid, once again, tayo po, sabi diyan, stop forward progress. Amen. Hindi po tayo magpo-progress, kapatid. Sabi diyan, God has forgiven us, so we should forgive others. Napag-aralan natin noong nakaraan yan, kapatid, na tayo po ay, sabi doon, tayo po ay, God's forgiveness is available. Amen. At ang forgiveness natin dapat is available. Amen. Hindi natin pwedeng tingnan yung mga, huwag tayong tumuon doon sa mga pain. Nasaktan ako eh. Nasaktan tayo eh. Amen. Si Lord po hindi niya ginawa yan. Mas matindi po ang sakit na inabot ng Panginoon. Lalong na siya na walang kasalanan. Amen. Lalo na siya na wala siyang kasalanan ginawa. Pero nakita natin dumaan siya sa wounds, sa trouble, kapatid, sa paghagupit, amen, sa harm, kung paano sinaktan ng ating Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. Pero pinatawad niya tayo sa kabila ng mga sakit na naidulot sa Kanya. Hindi niya tiningnan yung mga sakit. At kaya po, yan ay dahilan din natin. Amen. Para po matuto tayo, matutunan natin ng to forget. Huwag natin tingnan yung kasalanan. Amen. Yung sakit na naranasan natin. Amen. At personally po, yan po ay tinuturo ng Diyos. Amen. Kaya po tayo ay magpo-progress tayo. Kaya tayo nagpo-progress. Because we learn to the example of our Lord Jesus Christ. Na hindi siya nakatingin doon sa mga sakit na naranasan niya, sa mga wounds na naranasan niya, kapatid. Sa halip, yung mga wounds na yon na naranasan niya will heal us. Amen?
Amen? So ito po yung matutunan natin. It's a time to forget, kapatid, sa mga wounds, kapatid, sa mga old wrongs, kapatid, para po tayo ay mag-progress sa buhay na ito. Amen? At kasama dyan, kapatid, God has forgiven us, so we should forgive others. Kaya po ang pagpapatawad, that is how to forget. Yung totoong pagpapatawad, tulad ng sinabi ko, ang totoong pagpapatawad, kung ang tatay mo nagkamali sa iyo, ang magulang mo, kapatid mo, nagkamali sa iyo, kapag pinatawad mo siya, kung ano yung dating yung relasyon, kung ano yung dating paggalang, pagsunod, pagsubmit, pagrespeto, pagbless, ibabalik mong lahat yung totoong pagpapatawad. Amen? At yun, kapatid, isa yan that is how to forget sa mga old wrongs, sa mga wounds, sa mga failures na nangyari, na pinagdaanan natin, na nag-stumble sa atin, kapatid. Amen? Para po tayo ay nagpahinto sa atin. Yan po ay sa atin pong tunay na pagpapatawad. Gamitin natin tunay na pagpapatawad ng Diyos. Hindi niya tiningnan yung mga pain. Amen? Hindi niya tiningnan yung mga sakit. At hindi siya nakatuon doon sa mga kasalanan, kapatid. Amen? Ang nais ng Panginoon, ikaw at ako, ang importante ay yung pinadama niya sa atin yung pag-ibig niya. Amen? Dahil mahal niya tayo, ayaw niya tayo mapahamak, He forgive us. So, ganun din po tayo. Huwag nating hayaan mapahamak ang ating kapwa. Amen? Mapahamak ang ating buhay. Padama natin, let the love of God, puspusin tayo ng pag-ibig ng Diyos, at yung pag-ibig na yan, kapatid, ng Diyos ay available ang pagpapatawad niyan. Amen? Kaya, that is how, kapatid, to forget old wrongs, kapatid. Old wounds, kapatid. Amen? Sa lahat ng failure, sa lahat ng mga bagay na nagpapahamak sa atin. Amen? Nagpapabagsak sa atin. Sa lahat ng bagay na nagpapahinto sa atin para po tayo ay mag-progress sa buhay na ito. Amen? So, wag natin kalimutan, God has forgiven us, so we should forgive others. Amen? Basahin ko po itong verse na ito. Ephesians chapter 4, 31-32, let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you. Alisin natin yan sa ating buhay. With all malice, amen, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Yan po sinasabi ng ating Panginoon. Pinatawad tayo ng Panginoon. Alisin natin sa buhay natin yung mga bitterness, wrath, anger, clamor, kapatid, evil speaking. Amen. Be put away from you. Amen. Let's forget, kapatid, for all the old wrongs, old wounds, kapatid. Amen. And alam niyo po, sabi diyan, ito po, importante, unless we let go, we cannot grow. Pag hindi natin ni-let go, yung mga old wrongs, kapatid, ng mga pagkakamali, kasalanan, o yung mga wounds, kapatid, yung mga bagay na nagpabagsak sa atin, amen? At mga bagay na nag-discourage sa atin, kapatid, nagdulot sa atin ng mga bitterness, hatred, and pain, kapatid, amen? Sabi nga, once again, put away from you. Forget it, kapatid, by forgiveness. Ay, yan po'y nawawala. Kailangang i-let go natin yan. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya po ang pagpapatawad, that is how to let go all the old wrongs and old wounds. Amen? All the malice, all the distress and pain, kapatid. Kung pagpapatawad. Amen? Kaya po, yan po magandang halimbawa ng ating Panginoon. Minahal niya tayo, kaya pinatawad niya po tayo. Nilimot niya po ang lahat ng mga bagay na yan. Hindi niya tinuunan ng pansin, kapatid, sa kanyang pagpapatawad. Sa ating pagpapatawad, amen, that is how to let go, kapatid, doon sa mga old wrongs, kapatid, sa mga bagay na nagpapabagsak sa atin. Nagpapahinto sa atin to forward progress, kapatid. Amen? So we cannot grow, hindi tayo uusad kapag hindi natin ni-let go, kapatid, sapagkat yan, mga bagay na yan, amen? Refusing to forget, kapatid, yan yung mga hinder, yan yung magpiprevent sa atin para po sa ating paglago, pag-usad, spiritual na buhay, kapatid, bilang mananampalataya. Amen? Ito po yung pangatlo, what's homecoming all about, kapatid?
It's a time to recapture vision. Amen? Recapture vision. Ano po ba ibig sabihin ng recapture vision, kapatid? Ano po ba ibig sabihin ng recapture? To get back, kapatid. To bring back. Amen? It's time to bring back. It's time to get back. Ang alin? The vision. Ano ba yung vision, kapatid? Yung ating mga dreams. Amen? Amen? Tinawag tayo ng Panginoon and God gave us a dreams. Amen? God gave us a dream sa ating pong church. Amen? God gave us a vision or pangitain. Amen? Meron po tayong vision sa church na ito, kapatid. Amen? Amen? Alam natin ang tiga COG Paliparan. Amen? Alam natin yung dreams na binigay ni Lord sa atin. Amen? To bring people into the presence of God and release people from the bondage of sin. Diba? Give glory to God, give glory to God, give glory to God. Yan po yung dreams o vision na binigay ni Lord. God wants us to give glory to Him by bringing people into His presence and release people from the bondage of sin. At nakita natin, amen, God's love people, God forgave people in spite of sin. Amen? Maraming itinuturo sa atin si Lord patungkol sa kasalanan. Amen, kapatid? At tayo po ay patuloy na ito po, napakahalaga, kapatid, na patuloy na yung ating pag-usad, paglago, kapatid, amen, sa ating pong panunumbalik, kapatid, sa homecoming call message na ito ng ating Panginoon ba sa bawat mananampalataya, sa bawat churches, kapatid, amen. Ito po ay it's a time to recapture vision, kapatid, amen. Kaya po ito yung tanong, sabi diyan, what was the vision of those who started the church? Amen? What was the vision of those? Ano nga ba ang mga vision, ang dreams ng mga church? Amen? Who started the church? Sa mga nagsimula, kapatid. Amen? So, bawat church ay mayroon pong vision. Amen? Mahalaga po ang vision. At hindi natin pwedeng ibaliwala. Kaya sabi, it's time to recapture. Kailangan let's bring back, kapatid. Let's focus, amen. Let's value our vision continually. Amen. Matindi po ang mga nangyayari sa buong mundo ngayon. So bilang mananampalataya, as a church, kapatid, amen, meron po si Lord na church homecoming call, kapatid. At ito po yung tinuturo sa atin. Na at itong homecoming na ito, na panawagan, it's time to recapture vision. The Lord guide us through this message, kapatid. Ano yung mga gagawin natin? Especially at reopening ng church. We need to recapture the vision. Amen? Sabi diyan, kapatid, what is the state of that vision today? Amen? So sa ating personal, ano? Amen? Sa bawat churches, amen? Ano na kaya ang kalagayan ng bawat vision, bawat dreams, pangitain na binigay ni Lord sa bawat church sa panahon natin ngayon? Even to our church. Amen? Sa buhay natin, sa ating church, kapatid, what is the state of that vision today? Amen? Kung tatanungin ko po kayo sa lahat ng member ng COG Paliparan, for all the leaders and workers and members of COG Paliparan and families, what is the state of that vision today sa ating church? Sa iyong buhay, personal. Amen? Very important po yan na bilang pamilya ng Church of God, amen? We have a vision. Dito po sa opening ng church, kapatid, dito po sa message na ito ng Panginoon about the church homecoming call, kapatid. Amen? Tinuturuan tayo ng Lord to recapture. It's time to recapture vision. At kinukumusta ito ngayon, what is the state of that vision today? Especially sa ating mga church. Amen? Sa ating mga church, kapatid. Amen? Kaya ito po, sabi dyan, has the original vision been lost? Yan bang original na vision, dreams, pangitain na ibinigay ng Diyos sa atin to give glory to Him by bringing people into the presence of God and releasing people from the bondage of sin. Kapatid, yan po ba ay had been lost? Ano po ba ibig sabihin nun? Has the original vision been lost, kapatid? Ibig sabihin ng lost is missing, nawala na. Amen? Ibig sabihin, cast away. Ayan. Ibig sabihin, nakalimutan na. Amen? Yan bang original vision ay nakalimutan na, nawala na. Amen? Nasayang na ba yan? Wasted na ba yan, kapatid? Amen? Yan ibig sabihin ng loss.
sa atin bilang mananampalataya. Amen. Bilang pastor, bilang leader, bilang members. Kumusta na po ang original vision ng ating church, kapatid? Sa buhay natin, kapatid. Yan po ba ay lost na? Yan po ba ay na-misplace na natin? O dininay na natin ito pong ating original vision, kapatid? Amen? Yan ba ay kinakalimutan na natin? Amen? Amen? No. Amen? No. Sabi ko nga sa loob ng, hindi ko na nabilang, I think, 6 na buwan na ba tayo ng ito pong quarantine na ito? Amen? Hindi ko naramdamang tayo huminto. Amen? Naging mas matindi pa. Kasi hindi lang sa labas, maging sa loob ng bahay, mas matindi. Amen? Every day, there is a prayer, personal, amen? Groups, Bible study, amen? Mayroong worship sa araw o sa gabi. Amen? Hindi po nawawala yung ating dapat gagawin bilang mga mananampalataya, kapatid. Amen? At patuloy tayong nagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Amen? Katatapos lang ay personal doon sa isang leaders ng ating ng barangay. I share the Word of God continually sa kanya about Romans 12. Amen? Na napakahalaga bilang mga mananampalataya, bilang nakipag-isa kay Kristo. Amen? Amen? At sa maraming nung nakaraan ay nagkaroon ng meeting at tinawag uli ako. Sa dami ng meeting, praise God, yung ating kapitan ay wanted to marinig ng mga tao yung salita at panalangin. Amen? Ang lahat ng mga business doon sa lugar natin, sa Salawag, lahat ng mga business association ay pinatawag. And praise God, ang ganda ng aming meeting. Kasi pinangungunahan ng prayer, pinangungunahan ng Word of God. Amen? We still continually, kapatid, amen, sa inyong pong lingkod personally. Amen? Hindi po lost itong original vision natin. Amen? Hindi po ito nawawala, kapatid. Amen? Ano ibig sabihin nun? Hindi po ito lost, hindi ito cast away, hindi ito forgotten, kapatid. Hindi po ito mini-misplaced, mini-wasted, kapatid. Amen? Ano po ito, kapatid? Amen? Our original vision, we still love our original vision. We still treasure the original vision. Amen? We still possess, we still value our original vision. Yan pong kailangan natin. Kapatid, huwag nating hayaan malos yung ating original vision sa buhay na ito. Bilang pamilya sa church na ito, we have a vision, kapatid. Amen? To give glory to God by bringing people into His presence and releasing people from the bondage, kapatid, sa kasalanan. Amen? Kaya po maraming ginagawa si Lord through His Word and experience. At sa bawat araw, kapatid, the Lord teach us about the seriousness of sin, kapatid. Amen? Maraming itinuturo si Lord sa atin, kapatid. Amen? Sapagkat meron tayong vision na ibinigay ni Lord. Meron tayong pangitain, dreams na binigay ni Lord, kapatid, na dapat nating patuloy na mahalin. Amen? We need to treasure our vision, kapatid. Amen? Kailangan dala-dala natin yan palagi saan tayo nagpunta. Akayin natin ang mga tao, dali natin sa presensya ng Panginoon. Tulungan natin sila makalaya sa paggagapos ng kasalanan. Amen? Upang magkaroon sila ng kaligtasan, ng katagumpayan sa kanilang buhay. Patuloy nating i-value, kapatid, itong vision na ito. We need to recapture the vision. Huwag nating kakalimutan, huwag nating hayaang malos, mawala. Ito pong ating, hindi natin pwedeng kalimutan, kapatid, hindi natin pwedeng sayangin itong dreams na ito sapagkat binigay yan ng Diyos. Amen? At dahil dyan sa dreams na yan, hindi kahit ano pa mga sitwasyon at pinagdaraanan natin, mayroon tayong mararating, mayroon tayong pupuntahan. It is because of that vision. That's why we need to recapture the vision. Amen? Hindi natin pwedeng kalimutan. Hindi natin pwedeng hahayaan na mawala ito pong original vision na binigay ni Lord sa atin. Kaya po mahalaga yung original vision na binigay ni Lord sa atin.
Sabi ko nga, yan ay every Sunday na nababasa yan. Amen? Amen? Na nakatala yan doon. Mahabang panahon, kapatid. At ngayon, binibigyan niya ng diin ng Panginoon. Dito po sa homecoming call, church homecoming call, kapatid. Especially at reopening of the church. Ito po'y mag-prepare sa atin as a pastor, as a leaders, as a workers, as members, family members of COG Paliparan. We have a vision that we need to recapture, kapatid. Amen. We need to value. Amen. Panghawakan natin yung kapatid. Kaya po sabi diyan, amen. Do we expect as much for the church now as they did then? Yes, kapatid. Kahit hindi tayo nagkakita, wala pa tayong reopening ng church. But because sa lahat ng ginagawa ng Panginoon, and I claim na bawat isa sa atin, kapatid, tayo po ay patuloy na umaabot ng kaluluwa ng Panginoon. We continually possess and value our vision, kapatid. Amen. Sa pagdala, pagbigay kaluwalhatian sa Panginoon, sa pagdadala ng mga kaluluwa at pagtulong sa mga kaluluwa na makalaya sa gapos ng kasalanan, kapatid. Yan may kapitbahay, pamilya, kaibigan. Amen. Sa panahon ng COVID-19, patuloy tayo na let's possess and value our vision, kapatid, original vision na binigay ng Diyos sa atin, kapatid. Amen? That because that vision will give glory to God. Amen? Ang pag-abot sa kaluluwa, pagtulong sa mga kaluluwa, kapatid, makalapit sa Panginoon, makalaya sa gapos ng kasalanan, yan ay magbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Amen? Sabihin, gusto ni Lord na patuloy natin siyang bigyan ng kaluwalhatian. That's why we need to recapture the original vision of our church. Amen? Yung vision ng, original vision ng church is your vision. Kaya tayo nandito sa COG Paliparan, kapatid. Amen? And let's value that, kapatid. Let's treasure and love, kapatid. Mahalin natin yung original vision na binigay ni Lord sa atin. Hindi na natin kailangan mag-create pa ng panibagong vision. Amen? As a Church of God Paliparan, binigyan na tayo ng Panginoon. Binigay yan sa kanyang piniling lingkod. At sinasabi yan sa bawat isa sa atin at yan po'y kakatagpo at magpapala sa bawat isa sa atin as we love, treasure, and value, possess that vision, kapatid. Amen? So, ano natin, kung tayo man ay kinalimutan natin yan, nawala tayo, let's recapture the original vision ng ating church, kapatid. Amen? Kaya po, sabi dyan, amen? And we can expect as much for the church now as they did then. Tulad ng ginawa nila noon, kapatid, ganun din po tayo. Amen? Ganun din po. Ang mga nauna sa atin, ganun din po yun. Amen? They did then, kapatid. So tayo din po. We also, kapatid. Amen? Expect as much for the church. Amen? Also. Amen? Tandaan po natin ito. Gaano kahalaga ito? Amen? Ito pong homecoming call for the church, kapatid. Amen? It's a time to recapture vision. Mahalaga po ba ito, kapatid? Yes, sabi dyan. Without a vision, ito pa alam na ito ng maraming mananampalataya. The people perish, kapatid. Amen? Mapapahamak tayo. Amen? Sabi ng Proverbs 29 verse 18, where there is no vision, the people perish, but he that keeps the law, happy is he, kapatid. Amen? So without vision, tayo po ay we will perish, kapatid. Ano ibig sabihin nun? We will die. We will destroy. We will be destroyed, kapatid. Amen? Slowly break. Dahan-dahan tayong wawasakin. Amen? Kaya po sa lahat ng membro ng COG Paliparan, I encourage you to love, to treasure, to possess, to value our vision, the vision of the church, kapatid. Amen? That is to give glory to God. Patuloy tayong mamuhay to give glory to God by bringing people into the presence of God and release people from the bondage of sin. Amen. That is our dream na binigay ng Panginoon, kapatid. Pag wala yan, binaliwala natin yan. Amen. The people, tayo po, we will be perished, kapatid. We will die, we will destroy. Sabi nga, slowly break, amen, or we will disappear. Amen. Huwag natin hayaan mag-disappear tayo. Amen. Or we will be weakened. Manghihina tayo. Sabihin, ang vision ay nagbibigay ng strength sa atin, nagbibigay ng kalakasan. That's why, value our vision of our Church of God Paliparan, kapatid. To give glory to God, to bring people into the presence of God, release people
from the bondage of sin. It will strengthen us. It will empower us, kapatid. We will not be destroyed. We will not die, kapatid. Amen? Tayo po ay patuloy na pinapalakas yan. Kaya ganun po kahalaga. Amen? Parang simple lang, ano? Pero the recaptured vision, kapatid, nagbibigay yan sa atin. Gusto ni Lord malakas tayo. Without vision, mahina ka. Mahina tayo. Kaya kung di natin iyayakap ang vision ng Church of God Paliparan as a member, yun, nagiging weekend tayo, kapatid. Kaya sabi doon, it's time to recapture. It's time to get back vision. It's time to bring back. Bumalik tayo sa vision. Mahalin natin. Love, treasure, value. Our vision, kapatid. Kasi yan ay pagpapala yan. Binigay ng Diyos yung vision na yan. At sa lahat ng mga yumayakap dyan, nagbabalyo dyan, minamahal yan, kapatid, hindi tayo manghihina. Patuloy tayong papalakasin yan. Amen? Patuloy tayong idadirect yan. Patuloy tayong pagpapalain ng vision na yan. Binigay ng Diyos ang vision na yan at para po to bless us. Kaya kung tayo po ay na-lost yung vision na yan sa buhay mo personally as a members of Church of God Paliparan, kapatid, once again, man, yakapin natin yan. Man, let's value, kapatid. At yan po yung magpapala at magpapalakas sa atin at magbibigay ng katagumpayan, kapatid. Amen? Sabi diyan, how much do we dare to trust God to do here in the future? Amen? How much do we dare? Amen? Paano tayo lumalaban, kapatid? Amen? Paano tayo nagpapakatapang? Paano tayo natin hinaharap ang mga challenge, kapatid? Amen? How to fight, to trust God, to do here in the future, kapatid. Amen? Amen? Ito po. Can we believe that God will do greater things than He did in the past? Amen? So, God did greater things in the past, kapatid. Amen? So, yan po yung tanong. Can we believe? Let's believe. Tulad ng ginawa niya noon. Somehow, maging higit pa ang maging magawa niya. Amen? Sa mga buhay natin, dito po sa Church of God Paliparan, sa ating mga pamilya, at sa ating kapwa mananampalataya, sa buong mundo, kapatid, let's extend natin ang panalangin na yan, kapatid, that God will do greater things. Salamat po sa Panginoon sa message na ito, kapatid. Patuloy na magpala sa atin. Amen? Let's return to our first love of Christ, kapatid. Amen? According to Revelation chapter 2, verse 4 and 5, kapatid, basahin ko po. But I have this complaint against you. You don't love me, sabi ng Panginoong Jesus, or each other as you did at first. Look how far you have fallen from your first love. Amen? Let's return to our first love of Christ, kapatid. Amen? Look how far you have fallen from your first love. Turn back to me again and work as you did at first. If you don't, I will come and remove your lampstand from its place among the churches. Huwag nating hayaan na alisin ng Panginoon ang mga ibinigay at pinagkatiwala niya sa atin. Amen? Sabi po ng Tagalog, Pahayag chapter 2 verse 4 and 5, subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Sabi po ng Panginoong Yesus, ang pag-ibig mo noong una kang sumampalataya ay nanlamig na. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo talikuran ng iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginawa mo noong una. Manalig tayo sa Panginoon, our first love, ang mainit na pagmamahal at pananalig at pagsunod ng lubusan. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako diyan at aalisin ko sa kinalalagyan ng iyong ilawan. Amen? Kinalalagyan ng ating ilawan, kapatid, yan yung mga bagay na pinagkatiwala ni Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Let's return to our first love of Christ, kapatid. Ito po yung panawagan. Amen? Church homecoming call, kapatid. Amen? Let's return to our first love of Christ, kapatid. Let's love soul as our Lord loves them. Amen? Amen? Ibalik natin, kapatid, ang first love natin sa Panginoon and mahalin natin ang mga kaluluwa tulad ng pagmamahal ng ating Panginoong Yesus, kapatid. And let's labor in His harvest.
Amen? Magpakasipag, magpasigasig tayo, gumawa tayo sa ubasan, kapatid, expecting much fruit. Asahan natin yung malagong bunga. Amen? We claim sa reopening ng church, kapatid, sa panunumbalik ng church, kapatid, amen? Sa panunumbalik ng lahat ng mga nalayo, ay God is waiting. You are welcome. Amen? Sa gawain ng Panginoon. Amen? At sabi diyan, let's labor in His harvest, expecting much fruit. And let's make this church more effective than before. Amen? So yan po yung mensahe ni Lord dito po sa Church of God Paliparan, kapatid. Sa lahat ng mga tinawag at pamilya, nasa malayo man o nasa malapit. Amen? Ito po yung message si Lord about church coming home. Amen? Call, kapatid. Amen? Let's make this church more effective than before. Amen? At ito po yung last word, respond to this church homecoming call, kapatid. Tumugon tayo sapagkat ito po yung magpapala sa atin. To God be all the glory, kapatid. Purihin po ang ating Panginoon. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Father God in heaven, we give you praise. Salamat po muli sa mga salitang ito, Panginoon. Salamat po sa mga pagkakataon na binigay mo sa amin. Continue to bless each one of us. Pagpalain mo ang church na ito. Pagpalain mo ang lahat ng membro. At Lord, sa lahat ng membro, Panginoon, na tinawag mo sa lugar na ito. Sila man ay nandito sa bansang ito o wala, Panginoon, saan man sila nandoon, patuloy mong ipaalala, makarating ito sa kanila, Panginoon, na sa lahat ng mga, kahit nasa malayo, Panginoon, ipaalala mo po itong message na ito, Panginoon. And allow them to, sila po'y makabalik, Panginoon, dito po sa lugar na kung saan pinili mo. Saan mo kami tinanim, doon mo kami pagpapalain, Panginoon. At salamat po sa mga paalala na yung mga salita na nagpapatibay sa amin, na nagtutuwid sa amin, na hindi dahil sa trouble, sa discouragement, hindi dahil sa persecution, hindi dahil sa unos, kami po ay mag-i-exit, Panginoon. Iiwas at lalayo at aalis, Panginoon. Sa halip, manatili kami kung saan mo kami tinawag, Panginoon. Manatili kami sapagkat doon mo kami, saan mo kami tinawag, doon mo kami pagpapalain. And help us, all the members of COG Paliparan, all people na tinawag mo sa lugar na ito to respond, Lord, sa panawagan mo sa kanila, Panginoon. Dito po sa homecoming, church homecoming call, Panginoon. At ito po yung magpapala sa bawat isa amin. Sama-sama, pagpalain mo ang sama-sama, pagpupuri, paglilingkod, Panginoon, pagsunod sa church na ito. At tulungan mo, Panginoon, ang bawat membro, Panginoon, ipadama mo sa kanila ang mga katapatan na ginawa ng bawat isa na membro ng Church of God. Yan man ay pastor, yan man ay leaders, Panginoon, yan man ay members, workers, yan man ay pamilya, bawat katapatan sa lugar na ito. Lalong-lalo ang katapatan mo, huwag mong hayaang kalimutan namin. At tulungan mo kami, Lord, na makalimutan namin ang mga dapat kalimutan. The old wounds, Panginoon, mga failures na nagdulot sa amin ng pain, ng bitterness, Panginoon, mga dahilan, mga kasalanan, Panginoon, na nagpabagsak sa amin, mga failures, pagkakamali, personal man o ng aming kapwa, tulungan mong kalimutan namin ito, Panginoon. Salamat po para pa kami ay umusad at lumago. Kailangan naming kalimutan yung mga bagay. Help us, Lord, to forget na mga bagay na bumabalakid sa aming pag-usad ng church, pag-usad ng pamilya, pag-usad ng aming buhay pananampalataya, pag-usad ng bawat isa sa amin. Hawiin mo lahat ng balakid. Igawad mo, Lord, ang patawaran kung kami may nagkulang at nagkamali, Panginoon. At pinapatawad din namin ang bawat isa na nagkasala sa amin, Panginoon. Thank you for your love. Patuloy mong ibuhos at idaloy ang iyong pag-ibig na tunay na wagas sa aming mga puso upang ang aming mga pagpapatawad ay maging available, easy to get, Lord, maging free ang aming pagpapatawad, maging madali ang aming pagpapatawad sa lahat na nagkasala sa amin. Yung tunay na pagpapatawad na ibabalik namin ang paggalang, Panginoon, ang pagmamahal, ang pagpala, Panginoon, pagsunod sa mga taong nagkasala sa amin na pinatawad naming tunay. Purihin ka, Panginoon, sapagkat ikaw pong unang nagpatawad sa amin ng tunay. At tinuruan mo kami kung paano magpatawad ng tunay, Panginoon. Salamat po, purihin ka at patuloy mong i-bless ang church to recapture
the vision, Panginoon, that you've given us, O God, the original vision of this church. Help us to recapture. We give you praise, glory, and honor, O God. Ito pong aming dalangin. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa paggabay at patnubay mo sa amin sa pamagitan ng mga salita mo. Lord, salamat po bilang iyong lingkod na pinili mo, Panginoon, na kinonfirm mo, kinasihan mo, Panginoon, inauthorize mo, binigay mo ang mga salita na magpapala sa lahat ng membro, Panginoon, nakakatagpo sa lahat ng pangangailangan ng membrong ito. Thank you for your words, O God, Lord. Bless all the members of this church. Bless our family and loved ones. Panginoon, pagpalain mo, higit sa lahat, ang mga leaders and workers of this church, O God. At i-bless mo ang mga trabaho at hanap buhay. Panginoon, I pray in the mighty name of Jesus, bigyan mo ng mga trabaho at hanap buhay ang lahat ng membro ng church na ito, Panginoon. I-bless mo, proteksyonan mo ang mga trabaho at hanap buhay. Proteksyonan mo ang mga buhay, Panginoon, ng iyong kapangyarihan laban dito po sa COVID virus in the mighty name of Jesus. Salamat, O Diyos, sa kabutihan mo sa Church of God Paliparan at sa aming kapwa mananampalataya, sa aming kapwa church, Panginoon. We extend this prayer, O God. We give you praise, glory, and honor, O God. Bless all the members of this church and families. In Jesus' name we pray. All the glory and honor belongs to you, God. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Hallelujah. Sige po, mga kapatid, tanggapin natin biyaya ng salita ng Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace and grant all your requests. God bless you all. God bless you.